Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So exactly 9 days to go mga Kadabarkads, Pasko na. Wala na pong 2 linggo to. Sana po excited ang lahat at sana mag-enjoy ang lahat dahil deserve nyong mag-enjoy mga Kadabarkads. Samantalang congratulations naman kay Dabarkads clones Ruel Carino for winning Best New Male Artist in Aliw Awards 2025. Sa naturang speech nga po ni Ruel Carino, hindi po siya makapaniwala na nagkaroon agad siya ng award, samantalang ang bago-bago niya lamang daw sa entertainment industry. Kaya lubos ang pasasalamat niya sa pagkaka-recognize ng kanyang talento. Congratulations Ruel Carino, and syempre binati rin po siya ng Itbulaga kahapon. Sabi nga dito, Aliw Awards 2025 Best New Male Artist. Congratulations Ruel. Samantalang kahapon naman, bumuhos po ang luha sa Itbulaga dahil sa ganap sa sugod bahay mga kapatid. Isang lola po ang nabunot na 30 years nang hindi nakakauwi sa Aklan. May kapatid siya doon na may sakit na karatay po sa hospital. Aniya, bago man lang sana mamatay ang isa't isa, sana daw ay magkita pa sila. Nang marinig po ni Bossing Big Soto ang mga kwento ni Lola, nilakihan niya po ang papremyo nung una, 70,000 pesos. Plus, dinagdagan pa po ito ni Bossing Big Soto para may pasalubong daw sa kapatid nito ng 30,000 pesos. Total of 100k po ang pinamigay ni Bossing Big sa sugod bahay mga kapatid pa lang yon na nabunot, plus sagot pa po ng Itbulaga ang 2 ticket pa Aklan. Grabe ang Itbulaga mga Kadabarkad, sobrang dami nilang natutulungan at napapasaya sa pamamagitan po ng kanilang programa. Kaya hanggang doon na lang po yung saya ni Lola sa blessings ng Itbulaga. Maging yung mga nasa studio at viewers po ng Itbulaga na touch sa ginawa po ni Bossing Big Soto. So pagkatapos daw po ng Christmas, uuwi si Lola ng Aklan. At sabi nga po ni Wally Bayola, mag-send siya ng picture kasama po yung kanyang kapatid. So by January mga Kadabarkads or pagkatapos ng Pasko, makikita natin yung picture ng lola po na nanalo sa sugod bahay mga kapatid. Samantalang pag-usapan naman natin mga Kadabarkads, ang tungkol nga dito sa malaking plano ng TV5 sa kanilang network. Sabi nga dito, kapatid TV5, palalakasin na ang kanilang mga programa at signal. Mas marami na tayong pagpipili ang mga programa simula pagpasok agad ng taong 2026. Tila nakabuti sa mga manonood ang paghiwalay ng ABS-CBN at TV5 dahil sa issue ng utang ng ABS-CBN sa TV5. Dahil sa issue, nagbaba na ang TV5 ng termination notice sa block time at content partnership nito sa ABS-CBN. Ang nasabing notice ay epektibo simula January 2, 2026 kung saan hindi na mapapanood sa TV5 ang mga palabas na hatid ng kapamilya content. Magandang development ito para masugpurin ang monopolyo sa larangan ng broadcasting sa bansa. Nauna nang naglabas ng alituntunin noong nakarang taon ang Philippine Competition Commission laban sa simulcasting kung saan nalilimitahan ang pagpipili ang mga palabas sa telebisyon dahil may content provider o block timer na iniere ang kapareho mga programa sa iba't ibang networks sa parehong oras. Bukod pa sa hindi na nabibigyang oportunidad ang ibang producers o block timers na maihatid ang kanilang produksyon dahil sa nasabing monopolyo ng programa na hindi talaga maganda sa mga Pilipino, marahil karapatan ng bawat Pilipino na makapamili at hindi ipilit ang iisang programang napapanood sa maraming channels. Na isakatuparan ang memo ng Philippine Competition Commission sa pamamagitan ng TV5 dahil dyan palalakasin at pag-uusayin ng kapatid network ang kanilang mga programa simula sa susunod na taon. Tuloy-tuloy din ang kanilang expansion at mas palalakasin din nito
ang kanilang transmission para maihatid ang kanilang mga delikalibreng mga programa saan mang sulok ng bansa. Kasama sa pagpapalakas ng kanilang programa ay ang bagong dagdag na channel sa Signal TV, ang Will TV Channel 10, ang channel ni Mr. Willie Villame kung saan mapapanood ang kanyang bagong bihis na programang Willionario. Tila exciting times ahead ito sa Kapatid Network dahil magkakaroon na rin sila ng sariling programa ng iba ay co-prod ng Viva at Regal. Inilunsad na rin nila ngayong taon ang kanilang sariling talent agency na Media Quest Artist Agency o MQAA. Tampok ang mga bagong mukha sa broadcasting, advertising at maging sa larangan ng pelikula. Mga bagong mukha na magbibigay ningning at kinang. Dahil mas marami na tayong pagpipilian mga programa, tayo mga Pilipino ang panalo dito. So napakaganda naman po ng plano ni Mr. MBT or ng TV5 sa kanilang network. Mas palalakasin daw nila ito sa taong 2026 at syempre, pag nangyari po yun, mas tataas ang ratings ng programang Itbulaga at hindi lang yan, mga programa po ng TV5 na po pwede na pong ipangtapat sa Giant Network. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Mr. Anjo Eliana. So nung nakaraan, di ba, napag-usapan natin yung tungkol sa video ni Anjo na kung saan ay ready at handa na po siya na humarap sa kaso na ilalatag po ng TVJ at ng mga Dabbercads natin. 'Di ba? So merong mga nagsasabi na nakakaawa na daw itong si Anjo Eliana ngayon. Bukod sa harap na siya ng kasong patong-patong na isasampa po sa kanya ng TVJ at Dabbercads, heto ang administrasyon naman po ang binabanatan niya na mag-resign na daw si PBBM. Di ba nga ang mga nagsasabi pong mag-resign ng Pangulo ay ipapadampot or kakasuhan ayon yan kay Ombudsman Remulla. Matapos banatan ang TVJ, administrasyon naman ngayon ang tinatrabaho nitong si Anjo. So maraming nagsasabi na hindi malabong mangyari na madampot nga na lang itong si Anjo Eliana. Kasi ang dami nga naman po niyang sinasagasaan mga Kadaberkads at hindi lang basta tao, mga malalaking tao at politiko pa mga Kadaberkads. Katulad ni Tito Soto and syempre malalaking pangalan dito sa industriya. Bossing Big, Jose Manalo at marami pa pong iba. Well, hindi malabong mangyari yan mga Kadaberkads kasi lahat ng kumakalaban ngayon sa administrasyon, alam naman natin ang nangyayari. Pero si Anjo Eliana, tila baga wala siyang takot mga Kadaberkads at talagang sinusugal na ang kanyang sarili. Parang handang-handa na po siya na magpadampot or magpakulong dahil sinasayang niya po mga Kadaberkads yung kanyang sarili. Wala siyang kinakatakutan ngayon Lahat binabangga niya na para bang desperado na mga Kadaberkads. So anong masasabi niyo dito mga Kadaberkads? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.